Good evening, brothers and sisters. Hi Doc, good evening. Good evening. Evening. Good to see you again. Long time no see. Long Good evening, time. Doc. Good evening. Good Hi, evening. Lagay sis na wala May. nakuha. Lagay na Sis wala Larn. naka-attend, Doc. Good evening. Edit lang Good ha. evening. Good evening, General. Doc. Good evening, bro. Sa Good pang evening, aking... Doc. Good evening, sis May. Good Asa na evening, itong Doc. akong... Happy New Sa... Year. Happy New Year. Happy New Year. Asa na niya akong... Okay. Sige. Brad Ramel. Opening prayer ta, Brad Ramel. Sige po Doc. Okay, okay. Okay, mga kapatid, simula tayo ulit at pray the Jubilee Prayer in the name of the Father, Father, the and of Son, the Son, and of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Father in heaven, may the faith of you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother in the flame of charity, enkindle in our heart by the Holy Spirit. Reawaken in us blessed hope for coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos, and the sure expectation of a new heaven and a new earth, with the power of evil vanquish, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, with glory and praise forever. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Salamat, bro, for the opening prayer. So, andito ngayon sa atin, Brother Naben, Brother Ramel, Sis May, Sis Laarn, Brother Vincent. Okay. Good evening sa inyong lahat dito ngayon sa Zoom at sa mga nanonood sa Facebook ngayon. Okay, welcome again sa ating Wednesday lecture, Catholic Catechisms, Faith-Seeking Understanding. So, this evening, ang topic natin is about, dali lang, participants. Yun. Mute ko muna kayo lahat ha. Okay. Yan. So, ang topic natin is about self-conquest. Ano ba itong self-conquest? Ito ay pakikipaglaban natin sa ating sarili. Okay? So, ang lecture natin ay hango pa rin sa Imitation of Christ. The book, The Imitation of Christ. Okay. Self-conquest. Ibig sabihin ng conquest, yung mananalo ka, no? Magiging matagumpay, no? O magwawagi, conquest. So, self-conquest, ibig sabihin, magwawagi ka, no? Laban sa iyong sarili. So, ano ibig sabihin nito? Ano namang pag-uusap na ito na lalabanan mo yung sarili? Self-conquest through mortifications. Bago tayo magpatuloy, ano ibig sabihin ng mortification? Ang mortification from the word mortem, no? Death. Mortification, putting to death. Papatayin mo. No? So, ito yung turo ng ating simbahan. Napaka-importante itong turo. Ito'y nakalimutan na ng iba, karamihan. Pero napakahalagang aspeto ito ng ating pananampalataya. Putting to death. Ano yung
Ano yung papatayin natin? Anong ilalagay natin sa kamatayan? No? Ang ating laman. Okay? Ang ating laman ilalagay natin sa kamatayan. Kokontrolin natin. No? So, biblical ba itong mortification? Makikita ba ito sa Bible na kailangan nating patayin ang mga tulak ng laman? Okay? Yes, very biblical. At saka actually may kinote akong mga several verses, pero madami pa hindi ko na lang inubos kasi wala ng oras. Kagaya ng Romans chapter 8 verse 13. Kung tayo ay nabubuhay ayon sa kagustuhan ng ating laman, anong mangyayari? Mamamatay tayo. So, anong kamatayan yan? Kamatayan ng ating kaluluwa. No? Mamamatay tayo pag sinunod natin ang kagustuhan ng ating, kung ano yung tulak ng laman natin, kung ano yung gusto ng ating mga desires, pinapasundan natin, hindi tayo marunong mag-control, hindi tayo marunong magpigil, no? Hindi natin tinatanggihan kung anong gusto ng ating laman, no? Tayo mamamatay. Okay? So, kung tayo'y nabubuhay batay sa Espiritu, kailangan nating patayin ang mga kagustuhan ng ating katawan. At dahil doon, tayo mabubuhay. Okay? So, ang tanong natin sa ating sarili, kumusta na? Pag tayo'y tinutulak ng sarili nating kumain, kahit busog tayo, kumakain ba tayo? Kung gusto nating manood magpasarap, mag-enjoy parate, hindi ba natin tinatanggihan ang ating sarili para bigyan ng pansin ang ating espiritual na buhay? Okay? Parati ba nating sinasang-uyunan ang tulak ng ating mga laman? Okay? Ang laman hindi lang sexual kundi pati ang bituka, mata, lust of the eyes, comfort, skin, kung ano-ano. No? Pleasure, kahit kagaya na sa laman, pati yung mga pagpupuri, no? Tayo pinupuri, praises, ang ating mga kasikatan, di ba? Yun, ang ating fame, ating katanyagan, kasama na dyan sa tulak ng laman. Kasi ang laman gustong parangalan, maging masikat, okay? Yung parating masarap ang feeling. Yun parati ang gusto ng laman. Ang sarap ng feeling. Pwedeng feeling sa katawan, pwedeng feeling sa mental, emotional. Yeah? Gaya ng medyo tetrangkaso tayo. Bale, kagaya ng gusto mong maghiganti, di ba? Sarap ng feeling. Akala mo kasi iniisip mo hindi laman. Laman pa rin yan. Gusto mong maghiganti. Gusto mong makaganti. Okay? Kasi ang sarap ng feeling na nakaganti. Diba? Yung harbor ng galit. Ganon. Kasi ang sarap ng feeling. Di ba? Colossians chapter 3 verse 5. Patayin nyo, no? Kung ano man ang nabibilang sa mga earthly nature. So, parating nag-aaway ang laman at espiritu natin. Okay? Nag-aaway parati yan. Hanggang kamatayan yan. Hanggang sa huling hantong ng buhay natin, hindi titigil ang pakikipaglaban. Sexual immorality. Parating andyan yan. Nangangalabit sa atin. Hanggang mamatay ka, ang tukso andyan. Hindi titigil. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, yung kasakiman, yung pag-greedy, pag-madamot, lahat yan ay idolatry. Bakit tinawag silang idolatry?
Hindi naman tayo sumasamba sa Diyos-Diyusan. Tumutuwad-tuwad doon sa mga ginto na mga Diyos-Diyusan. Kasi, bakit siya tinawag na idolatry? Immorality, sexual purity, lust. Kasi, ang idolatry ay kung ano ang nilalagay mo on top of God. Mas pinipili mo ang mga bagay maliban ka sa Diyos. So kung ano yung nilalagay mo, mas nilalagay mong mas importante sa Diyos, yun ay idolatry. Hindi kailangang ribulto. Pwedeng ang iyong mga appetites. Matthew chapter 16, verse 24. Ito parating iniisip ko lang parati, no? Kasi kung hindi mo ma-memorize lahat ng mga verse, dami. Ito lang yung paborito ko parati, iniisip ko. Kung gusto nating maging follower ni Christ, manatili sa Kanya, every day, kailangan nating tanggihan ang ating sarili. We have to deny ourselves. Take up our cross. Ano ibig sabihin ng take up our cross? Dapat we are ready and willing to suffer. Meaning ng cross, suffering. So, mas dapat handa tayong magdusa para masunod lamang ang will ni God. Ang kalooban niya. Masunod lang natin ang kalooban niya. Dapat handa tayong mag-suffer at mawala yung mga pleasures sa atin. Galatians chapter 5, verse 24. So, to those who belong to Christ, kailangan nating ipako sa krus ang ating laman. So, kailangan talaga itong laman natin, disiplinahin natin. Hindi ito pwedeng yung kung ano lang gusto natin, susundin natin. Tanungin natin, pag tinutulak tayo, hinahatak tayo ng laman natin na may papagawa ng mga bagay, tanungin mo natin, is this pleasing to God? Nakakatulong ba ito sa aking relationship kay God? Ganun kaagad. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Sabi ni St. Paul, I discipline my body. So yung dinidisiplina niya katawan niya, imbis na tayo ay magiging slave, magiging slave, ano ba to? Hindi ako maka-deny ng chocolate, hindi ako hindi ako makatanggi sa mga ganito. So pag hindi ka makatanggi, may problema ka. Admit it, na may problema ka sa control. Kahit ako, from time to time I fall, So meaning, don't be ashamed to admit na wala kang control. Kasi if you admit, doon magsisimula ang pagbabago. That you need the help of God. That you need the grace of God. So pag tinatanggap mo na may kakulangan ka, kulang ka sa disiplina sa sarili mo, that is the start of wisdom. There's the start of change. Di ba? So, dinidisiplina niya yung katawan niya and make it a slave rather than the other way around na tayo magiging slave. Kasi, sabi niya, matapos ko kayong i-preach, dalhin kay Kristo, baka ako ngayon nang hindi makapasok. Self-conquest. So, wala nang mas matinding labanan. Wala nang dadaig pa. Wala nang mas matinding giyera, na mangyayari sa buhay mo, kundi ang giyera, ang labanan, laban sa sarili mo. Yan ang pinakamatinding laban daw. You will never face a greater battle than nakikipagdigma ka sa iyong passion sa loob. Yan ang pinakamatigas ang ulo, pinaka-stubborn at pinaka-dangerous na kalaban, ang sarili natin. Sarili nating passions. So, ang sarili nating mga passions, sexual, mga appetite sa tiyan, enjoyment, pleasure, yung gusto lang magpa-relax, yun ang mga passions natin. Ano yan?
nasa subconscious natin yan, no? Naka-built in sa ating katawan. Resulta yan ng original sin. Kasi part ng gift ni God sa atin kay Adam at saka Eve is complete control of our passion. Complete control. Meron tayong complete control. Kaya lang, nung nagrebelde si Adan at saka si Eva, na na panunod natin, so, yung preternatural gift na complete control passion, wala na. Hindi na nabalik. So, wala tayong complete control. So, hanggang kamatayan, makikipagdigma tayo laban sa atong sarili. Okay? So, that is very dangerous and very stubborn. No? At wala tong sinabi dito, it is blind. Wala tong tinitingnan para tong bulag kung saan lang siya, kung gusto parang makina na sa loob na yung iba, di ba? Pag, for example, yung mga binata, dalaga, na in love, that is also an example of passion na kahit 7 bundok aakyatin para lang makita ang kanilang minamahal, di ba? Yung example ng passion na pag siya ay tumatakbo na sa loob ng katawan mo, hindi mo mahirap harangan, di ba? So, it is close to us. Yan ang pinakamalapit sa atin na kalaban at hindi natin nakikita. No? At parate, dinadala kanya palayo kay Kristo. Okay? Concupiscence ang tawag dyan sa theology. So, itong tawag dito, lower self, ang higher self, yun ang spirit natin. Yung lower self, yung body. No? Kailangan natin tratuhin na ito ay isang kalaban, enemy. Okay? So, paano natin ito madisiplina? Acts of mortification. Okay? So, ang pinaka-basic na acts of mortification is fasting or prayer. Kasi ang prayer ay ano na rin, di ba? Mahirap mag-pray. Mahirap magbigay ng time sa prayer. Okay, di ba? Mas madaling abutin ang cellphone at manood ng reels kumpara sa mag-pray, di ba? So, acts of mortification, meaning, tatanggihan mo, sasadyain mong tanggihan ang sarili mo ng mga bagay na nakakaaliw sa kahit anuman, sa tiyan, sa balat, sa mind, nakakaaliw, sa mata, kahit ano kahit yung mga bagay na yon ay hindi pa kasalanan. May mga bagay na mga aliw na pwede mong tanggihan para kagaya ng pagkain. Hindi naman kasalanan ng pagkain, pero tatanggihan mo ang sarili mo like fasting, na para madisiplin mo. No? Madisiplin mo ang iyong body na hindi always na gusto niyang kumain ay kakain ka. No? Acts of mortification. So, yun ang makakatulong ng ating pag-advance sa self-control. Of course, hindi mangyayari lahat yan pag walang tulong ng grasya ng Diyos. Hinihingi natin yan araw-araw. Lord, give me the grace. Meaning ng grace power. Bigyan mo ko, Lord, ng grace na makontrol ko ang sarili. Kasi mahirap kontrolin ang sarili. Mahirap makipagdigma sa sarili. Okay? Ang pakikipaglaban sa self-control ay pinakamahirap. Mas mahirap pa siya sa mga pagkakarga ng 50 kilos na bigas. O sa mga hard labor, mas mahirap pa siya. No? Or mga pag-aaral, mental labors, no? Or physical labor, mas mahirap pa kumpara ang pagkikipaglaban natin sa ating mga passion. Dahil hindi papayag ang lower self, yung mga passions natin, hindi siya agad mag-give in. Lalaban siya. Kung lalaban tayo, lalaban din siya, yung lower self natin. Okay? At ayaw niya talagang, for example, pinaka-basic example, gusto mo mag-pray, ang laman mo gusto matulog, gusto manood ng reels, gusto manood ng shorts, ng videos ng TikTok. Di ba? Pray, mamaya na, gusto pa na. Relax ka muna, you deserve it.
Kain ka muna, you deserve it. No? Ah, gala ka muna, ganito, ganito. Di ba? So, ang determinado rin ang lower passions natin to fight. No? So, mag-ingat tayo dahil magsisimula yan like sa desire na konting desire lang. Gusto mong, for example, kung ano man dyan na mga bad. Example, you decide to diet. Okay? You decide to diet. And then, magsisimula yun sa maliit na titikman ko kaya yung chocolate o isang biskwit o cookie. So, isip-isip mo. Pero pag hindi mo hinarang, yan lang example ko. Marami pa example na pwede nyong gamitin like lust, like revenge, hatred, or ano. Okay? Pag hindi mo hinarang, maliit pa siya, lalaki yan at magiging strong habit, magiging strong desire, mahirapan ka ng labanan. So, you must fight, or i-fight mo na kaagad pag maliit pa lang siya. No? Like for example, yung pumasok sa lustful thoughts sa mind mo. Immediately, sinasabi ko, Lord, help me. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Kaya para mawala yun. Lord, help me. Lord, sorry. Ganun. So, paano mo matatalo ang kalaban kung siya ay nakabuelo na? Di ba? Kung hindi mo siya lalabanan ng maliit pa lamang. So, true peace, ito, napakagandang slide na ito. Pwede nyo itong i-screenshot. True peace of the soul is found in resisting and not in giving to your desires and appetites. So, may gustong-gusto kang cellphone. Tapos, wala kang... Pero may cellphone kang na okay naman yung cellphone. Example lang, ito, napakagandang cellphone na mahal. Pero gusto mo lang mag-upgrade. Pero okay pa yung cellphone mo, kakabili mo lang mga 1 year pa lang. Tapos, may urge, di ba? So, pinalaki ng pinalaki. Search ka. Parang, tinutukso mo ang sarili mo, titingin ka ng cellphone, sa internet, sa Shopee, hanggang lumaki ang kagustuhan mo, no? Na bilhin ito na kahit hindi mo naman kailangan. Cellphone man yan, kotse man yan, kung ano man yan. So, sabi mo, hindi ako makatulog sa kakaisip. Gusto kong bumili ng cellphone. Pagbigyan ko na lang sarili ko. Or, hindi ko makakatulog, hindi ko makakatitikman yung chocolate cake na yon na dapat hindi ko kainin. So, at ang isip mo, sa tingin mo, mapapawi ang iyong dinarama na mapapawi ang iyong mga anong nararamdaman mo kung pagbibigyan mo. Actually, hindi. No? Ang totoong peace, doon mo makakamtan ang totoong peace sa pag-resist. Sa pag-resist. Once you give in, doon mawawala ang peace sa'yo. Actually. So, akala mo, dahil hindi ka nakakatulog, kasi nagre-resist ka, mawawala ang peace? No. Doon ang totoong peace. Kasi, you will be proud of yourself that you were able to withstand. No? So, in giving into the appetites and the desires, doon ka actually makokonsensya, mawawala ang self-worth mo, dito naman ako, balik na naman ako. So, ang self-control, nangangailangan ng determination. Kailangan kailangan determinado ka. At even violence to self, hindi ibig sabihin sasaktan mo sarili mo. Ibig sabihin ng violence to self sa theology is willing kang mag-suffer. Willing kang mag-suffer, hindi yung petiks-petiks lang na konting ano lang, na
inconvenience, no? Kunting hassle lang, ayaw mo na. Dapat willing kang maka-experience ng nagugutom, willing kang naka-experience ng inconvenience, no? Hindi ka komportable, willing ka nun para lang matrain mo ang iyong self, ang iyong passion. By doing this, ma-prove mo ang loyalty mo kay Christ. Okay? Itong mga pinagsasabi natin, mga kapatid, hindi ito maintindihan ng mga yung hindi pa talaga nila binibigay ang sarili nila kay Christ. Ano ba yan? Sobrang OA naman yan, self-conquest. So, sa mga very, very immature Christians, hindi pa ito maintindihan. Pero sa mga taong nag-decide that I will love God with all of my heart, with all of my mind, with all of my strength, no? Ma-appreciate mong lecture na ito, no? Pero sa mga superficial Catholics, Christian, hindi mo ito ma-appreciate because yung mga namamangka sa dalawang ilog, yung gustong binibigyan ng limit, nilalagyan ng limit ang relationship nila kay God. Hanggang dito lang ako, ayoko yung maging super saint, basta dito lang ako. Yung gusto ko mag-enjoy, gusto ko rin malangit. So, do not appreciate this lecture. Okay? So, ang buhay natin, napakaganda rin ng ng slide na ito. Ang buhay natin ay araw-araw na pakikipagdigma. Araw-araw, mga kapatid. Yes. Kahit ako, sabihin ko, naka-establish na ako ng habit of prayer every day, still, there are days na ayaw ko mag-pray. Pero kailangan mo talaga you have to do violence against yourself. Sometimes I fall. Minsan tinatamad, no? Na-skip ang prayer. Pero it's really a battle. Hindi yung mga saints, akala mo madali na lang. No. It's a battle, daily battle against yung yung self. Kaya natutuwa rin ako kasi nakakatulong din si Mrs. minsan. May time na ayokong gumising para magsimba. Kasi everyday nagsimba kami. Tapos, siya yung mauna. Oh, bangon ka na dyan. Masimba na. Parang nagtutulungan. So, nadadala ako. No? So, may hiya ka sarili mo. Sige, andyan na si Mrs. Tapos, minsan, siya na naman yung tinatamad. Bangon ka na dyan. Simba na tayo. So, yun. Yan ang kagandahan din ng married life. No? So, it's really a battle, especially prayer. Kasi, di ba? Kahit ano mo pa kagaling na sa ministry, kahit ano mo pa kasipag sa ministry, sikat ka, preaching, miracle working, mga ganun-ganun. Pag hindi ka prayerful, wala kang discipline, everyday prayer, actually, you're a fake Christian. Na? Walang saint na hindi prayerful. Hindi mo pwedeng i-substitute ang prayer ng activities. Prayer is you go to God and acknowledge that you are nothing without Him. Kung magtatrabaho ka lang dyan sa ministry, wala kang prayer, parang sinasabi mo na kaya mong maligtas sa sarili mong lakas. Okay? You have to be connected to the power source. Person who does not pray cannot be saved. Okay? Now, so ang ating pinaka-delikadong kalaban, our most dangerous enemy is ourself, deep within us. Naglalaban yan, opposing, no? Huwag ka mag-surrender. Ko na lang, pagbigyan ko na lang to. Huwag ka mag-surrender. Kung today nag-fail ka, bukas bangon ulit. I will become more prayerful tomorrow. Bangon ulit. So, may isang quote ng isang saint, nakalimutan ko sinong saint, sabi niya, walang bad day at saka good day. Meron lang day without prayer and a day with prayer. Yun ang pinaka-importante.
Kahit good day pa para sa yan, kung ang day na yan walang prayer, worst day pa rin yan. Okay? Kahit ang saya-saya mo buong araw na yan, sabihin mo, napakasaya ng araw ko. Pero wala kang prayer for that day, walang kwenta yan. So, ito ang ating dapat maintindihan. Ang concupiscence, yung passions natin, it will never die. No? It will never be completely satisfied kahit pagbigyan mo ng pagbigyan, hindi siya masasatisfy. Na? So, anong weapon natin? Prayer, sacraments, and mortification. Always go to the sacraments, especially the Eucharist and confession. Prayer, mortification. Ma-overcome natin ang ating enemy. So, hindi siya mawawala, hindi siya mamamatay hanggang kamatayan, naglalaban, pero hihina siya. Hindi na siya ganoon kalakas nung bago pa. So, the more you get closer to God, the more siya ang hihina. The more siya hihina. Hindi siya ganoon kalakas kumpara sa mga baguhan pa lang. The battle will become much harder, no? Magiging mahirap kung hayaan natin makabuelo itong mga tukso na ito. So kung tayo ay we rely, no? Pag tayo umaasa sa grasya ng Diyos, hingin natin parating, Lord, give me the grace, give me the strength. Okay? Pagising ko pa lang, Lord, help me. Yun na kaagad, Lord, tabangi ko. Sa Bisaya, Lord, tabangi ko pag mata. Lord, tabangi ko. Tabangi ko, Lord. Tabangi ko, Lord. Wala akong sulti. So, the direction of the church plus the God's grace, we will overcome. Okay. Now, so, yun ang standing order. Love God. In order to go to heaven, you have to love God with all your heart, all your mind, all your strength. Okay. Now, so, pagdating sa prayer na, give us this day our daily bread, ano ba ang pinaka magandang hingin sa Diyos? Na wala nang tatalo. Pinaka magandang hingin sa Diyos na wala na talagang tatalo sa request na yan. You ask for His holy love. You ask for His holy love. The Lord, give us this daily bread. Yung bigyan mo ako, Lord, turuan mo ako paano kita mahalin. Kasi di ba hanggang ngayon yung mahal natin kay Lord, superficial pa lang, hanggang labas pa sa ilong, I love you, Lord. Pero hindi pa kagaya ng mga saints na kahit walang makain, kahit ano pa dyan, basta si Lord andyan lang. So, hindi pa ganun ka-strong. So, hinihingi yan. Yan ang pinaka, kasi if you love the Lord, love Jesus, with all your heart, everything follows. Everything follows, like kagaya ng sinabi dito. Ang goal natin, mga kapatid, ay hindi lang na ating ma-avoid ang sin, na hindi tayo maggagawa ng kasalanan. Hindi yun ang ating goal. No? Ano lang yan, kalahati pa lang yan ang goal. Ang goal natin is ma-develop yung love natin sa Kanya, na mamamahalin natin siya, na ayaw na natin gumawa ng kasalanan dahil mahal na mahal natin siya. Ayaw natin siyang ma-disappoint dahil hindi lang dahil natatakot tayo ng parusa, ng impyerno, kundi dahil ang pag-iwas mo ng kasalanan dahil yung pagmamahal mo na talaga. Yun ang mature. So, hinihingi yan. So, every time you pray, Our Father, give us this day our daily bread, yan ang pinaka number 1 mo. Saka tip ko sa inyo, para ma-develop yung love nyo, dapat may picture kayo ng Sacred Heart. Tingnan mo yung parati yung puso na naglalagablab na pagmamahal ni Christ. Sa'yo yan.
Imagine, ganun pala ako kalab mo, Lord. So, pag nire-reflect mo yung Sacred Heart, yan, makakatulong yan sa pagkaroon ng holy love. No? Yun ang pinakamatindi sa lahat. Ihingin mo yung holy love. So, kung gusto mo for God ka na lang talaga, kailangan mong mag-detach sa world. The more you detach from the world, the more you get closer to God. The more you get closer to God, the more you detach from the world. Pero kung the more kang na-attach sa world, the more ka palayo kay God. Opposite poles yan eh. No? So pag simula ka nang magdisiplina sa sarili mo, of course, magre-react ang passion mo. No? Mahihirapan ka, no? Pero sige lang, patuloy mo lang labanan. At makakatulong kung always hanapin mo kung ano ang will ni God para sa iyo. Ano man pinaka-will ni God para sa atin? Mapunta sa langit. Yun ang pinaka number one ni God sa atin. Mapunta tayo sa langit at lahat ng kanyang nilalang mapunta sa langit. At sundin natin ang kanyang kalooban. Okay? So, always natin tanongin, ano ba ang kalooban mo, Lord? Makikita natin sa Bible, sa commandments, the Ten Commandments, yun ang kalooban. Sa Catechism, yun ang kalooban ni Lord. So, madali ang alamin ang kalooban ni Lord. So, lahat ng gagawin mo, lahat ng plano mo sa buhay, yung mga bibilhin mo, kung ano, tatanungin mo kung ito ba ay makakasagabal sa plano ni Lord, sa kalooban ni Lord. So, always look into God's holy will and follow it every day. So, dying to self, no? Kung gusto mo to live for God, you have to die in yourself. Sabi ni John the Baptist, he must increase and I must decrease. Okay? He must increase and I must decrease. So, para maging successful tayo in dying to ourselves, no? We have to live for Christ. We have to detach ourselves from the world. So, patayin natin ang ating mga kailangan natin ng examination of conscience. Magmumuni-muni tayo sa gabi. Ano ba yung mga bad habits ko? Ano ba yung mga attitude ko? May mga attitude ba ako na tamad or sensitive masyado or parating galit or ano ba? Yung mga faults mo, no? Wala ba akong control? So, kung ano yung mga pagkukulang mo, gamitin mo yung 7 deadly sins. No? So, paano ka magkakaroon ng virtue? The opposite, patayin mo yung mga faults and defects. Okay. So, ang mga human desire, emotion, feelings, natural sa atin yan. Okay? Hindi mawawala sa atin yan. Okay. Andyan yan sa atin, naka-built-in yan. Yung passions, human desires. Okay. Okay rin ang So, yung mga human desires, hindi masama yan. Pero pwede nating i-guide. Pwede nating ma-perfect yan. No? Yung human desires na yan. I-direct natin towards kung paano ang gusto ni God natin gamitin. No? Sa tulong ng grace ni God, pwede nating ma-purify ang ating mga desire. Okay? So, dying to self, ang ibig sabihin ng pagkamatay sa sarili ay ang wastong paggamit ng human emotion at human desire. Ang wastong paggamit. Like for example, chastity. Ano ibig sabihin ng chastity? Ang ibig ba sabihin ng chastity ay hindi ka makikipagtalik? Yun ba ang ibig sabihin ng chastity? No. Ang chastity ay ang paggamit ng sexual power na binigay ni God ayon sa kanyang plano,
sa kanyang plano kung paano ang wastong paggamit ng sexual power na binigay niya sa atin. Gagamitin natin ito inside the context of sacrament of marriage. At dapat hindi pwedeng ipaghiwalay ang procreative at unitive. Yun ang kanyang wastong plano. So, sex itself is not sin, hindi kasalanan. Pero pwede natin tong gamitin sa wastong kung ano ang plano ng Diyos. So, yun din sa atin mga sarili, yung mga human desires natin, kahit yung emotion at passions, hindi ito automatic kasalanan. Pwede natin itong ma-purify, dying to ourselves sa pagwastong paggamit nito. So kung ang ating feeling, dinadala tayo para gawin ang kalooban ng Diyos, sundin natin. Pag ito ay nagpapalayo sa atin sa Diyos, lalabanan natin. Okay? We have to fight it. Now, the more we study yung commandments ni God, di ba? At first, pag nakita mo yung mga commandments, akala natin ang commandments pagpapahirap, pagbabawal, dahil ayaw lang ni Lord. Killjoy kasi si Lord eh. Ganun lang. Ayaw niya nito, kadaming ayaw niya. Pero kung tutuusin, kung pag-aaralan mo ng mabuti ang mga commandments ni God, makikita mo na ito ay para sa ating kabutihan na kung sundin lang natin, magiging matiwasay ang ating buhay. No? It is the right thing to do. Kahit hindi pa nga religious approach, kahit common sense lang, makikita natin na peaceful ang buhay natin. Pag hindi tayo naghihigante, wala tayong masyadong problema kasi puro tayo higante. Problema, hindi tayo magnanakaw, hindi tayo makikisiping sa iba. Peaceful ang buhay natin, di ba? So lahat ng mga commandments ni God para sa kabutihan natin actually. Hindi siya pagtututo lang dahil killjoy si God, di ba? So, at also, pag tinignan natin ang kahit anong mga nilikha, tao man, mga kasangkapan, material things, material wealth, pag tinignan natin yan sa tamang pagtingin kung ano ang gusto ni Lord sa wastong paggamit ng mga bagay na ito, no? Ito ay makakabigay ng kasiyahan kay Lord. Magkakasala lang tayo kung ang paggamit natin kahit mga neutral mga bagay, like for example, pagkain, ang ating material possession, mga tao, asawa, boyfriend, girlfriend. Pag ito ay pinahalagahan natin ng sobra-sobra na hindi taliwas na sa tamang paggamit ng mga bagay na ito ay magiging kasalanan. Nasasaktan natin si Lord. Ha? Example, yung pamamasyal, hindi naman kasalanan. Pero dahil sa pamamasyal, hindi na tayo magsisimba. Dahil mas nilagyan natin ng mas mataas na halaga ang ating pamamasyal kumpara sa Diyos. Hindi na maganda yon. We offend God. Dahil sa pagmamahal mo sa iyong asawa or sa iyong boyfriend or girlfriend, ikaw ay nakikipag premarital sex. Ibig sabihin, mas mahalaga ang boyfriend mo kumpara sa Diyos. Yeah? So, lahat ng mga bagay na ito ay lilipas dito sa mundo. Ang totoo lang na genuine ay ang Diyos. Bakit ba natin parating pinipili ang mga fake kumpara sa genuine? No? When you sin for the sake of any creature, yung iba, di ba? Papatay ako para sa iyo. Lahat hahamakin ko. Yung iba. So, mali yan. No? Kaya ang iba,
binibigyan nila ng sobra exaggerated value ang isang bagay na may limit ang pagtrato, paggamit na ito. No? Of course, nakakabigay ng kasiyahan ang relationship natin, pero pag sobra-sobra na, hindi na ayon sa kagustuhan ng Diyos, magbibigay ito sa atin ng sadness, no? Grief, no? Depression, mga ganun. So, paano natin ma-value ang things properly? Paano? Ang sagot, kung ang interest mo parate ay ang kalooban ni Lord. So, pag ang kalooban ni Lord ang number one para sa iyo, automatic, you will value things according to its proper order. No? Yung kotse mo, hindi ka sobrang naghuhumaling sa kotse mo, hindi ka sobrang naghuhumaling sa girlfriend mo, or sa trabaho mo, or sa career mo. Mawala man yan, hindi ka masyadong apektado. Of course, human nature na apektado ka. Sunugan ka. Pero hindi yun na hindi nagtatapos ang buhay mo dahil nawala ang boyfriend mo, dahil nawala ang trabaho mo, nawala ang career mo, nawala ang sports mo. Hindi. Because tinitingnan mo ang lahat ng bagay in the eyes of God's will. Ang kalooban ng Diyos ang number one. Okay? Sometimes, nalilin lang natin ang ating sarili. Akala natin gumagawa tayo ng mga bagay out of love for God. Pero actually, out of selfish reasons. Sarili pa rin natin para tayo mapansin at sumikat. No? We deserve ourselves sometimes. So, ang pagtingin natin sa mga singer, grabe tayo mag-idolize, Korean Korean yung mga artista, kung ano-ano dyan, sobra-sobrang pag-idolize natin, dapat titingnan natin sila kung ano talaga ang halaga nila sa mata ng Diyos. Ano ang halaga nila sa mata ng Diyos? Sila ay mga nilikha lamang. Sila ang mga nilikha at dapat hindi natin sila pag-uukulan ng sobra-sobrang panahon at pansin na ito ay makaka-alintala sa ating relasyon sa Diyos. Okay? So, kung marunong tayo mag-value ng mga bagay properly, tayo ay maiiwas sa mga malalaking pagkakamali sa buhay, mga malalaking pagkakamaling mga desisyon sa buhay na magiging ating pagsisisihan. No? Such a standard will help us avoid many mistakes. So, ang mga selfish motive natin magiging weaker kung marunong tayong magtrato sa mga bagay at lahat ng mga nilikha in its proper order. And we will become man of truth. So, ano ang magbibigay sa atin parati ng perwisyo? No? Ano ang magbibigay sa atin ng perwisyo? Kung hindi tayo marunong magdisiplina sa ating passion. No? We cannot have peace. Kahit dito pa lang sa lupa, wala tayong kapayapaan. Hindi tayo matiwasay ang ating pamumuhay kung hindi natin alam disiplinahin ang ating passion. Okay? So, let us be honest. Tanungin natin ang sarili natin. Is it at rest? Marami ba tayong mga frustrations? No? So, kung ang sagot natin meron, hindi tayo at peace because we are still controlled. Controlled pa rin tayo ng ating passion. Hindi pa natin dinidisiplina kung anong gusto niya, ganun pa rin. No? Dahil ang ating puso ay nakaset hindi kay God, but on our comfort. Comfort-oriented tayo kung ano yung komportable, kung ano yung maganda. Enjoyments, achievements, security of life, hindi kay God.
So marami sa atin na mga akala natin we are mature Christians, pero if we look deep into ourselves, we are achievement-oriented, enjoyment-oriented, comfort-oriented rather than God. Okay? So, kahit anong mga bagay na kahit hindi yan kasalanan sa tingin natin, pero ito ay nakakahadlang sa ating relationship, alisin natin. Sabi ni God, if ever your right eye causes you to sin, no, remove it. So, ang right eye stands for things, relationship that are dear to us. No? Na kailangan nating alisin sa buhay natin kung ito'y nakakahadlang sa ating eternal salvation. So, ang motto ng mga saints parate, itong bagay na ito, itong trabaho na ito, makakatulong ba ito sa aking eternal life? Yun parate. Ang pagbili ko ng coaching ito, makakatulong ba ito sa aking eternal life? Ang pagpunta ko dito sa isang lugar para magtrabaho, makakatulong ba ito? So, hindi man directly, pero indirectly ba? Maapektuhan ba ang iyong eternal life? So, for example, may trabaho ako. Pagkatapos ng trabaho ko, pwede ako magpunta araw-araw sa coffee shop. No? Pwede akong araw-araw, pwede mo. Tapos ng trabaho ko, clinic, opera, pwede ako mag-relax, punta sa lipat-lipat lang ako punta sa mga friends ko. Kapag coffee, relax. And then, weekend, mag-golf. Pwede, di ba? Pero, ayoko ng buhay na ganon. Yung, sabi ko, pag hindi ako nag-prepare ng lecture, ang lecture, ilang days ang preparation para makagawa ng isang lecture. Research, have to be in your state of mind, and then pag Wednesday, stress na ako. Kasi lapit na, baka... So, inisip-isip ko, kung hindi ako nagle-lecture, ang sarap ng buhay ko, ang relax. Ang relax. Wala akong iniisip. Kada tapos ng clinic ko, mag-relax na ako. No? Enjoy. Bakit ko ba ini-stress ang buhay ko? Pero iniisip ko, ano ba ang mission mo? Bakit ka ba andito sa world? To cooperate with the will of God, to save as many souls. No? So, ano yun, makokonsensya ako na namubuhay ako for enjoyment. Di ba? So, if you really love God, you are willing to experience inconvenience and suffering. No? To help, no? Para tumulong na mataguyod ang kalooban ng Diyos, na mas marami ang maliligtas. Diba? So, ang ating mga feelings, desires, they are good as long as we keep them under control. Pero pag nagiging master na sila na yung nasusunod, hindi na tayo nasusunod, no? Dapat we have to admit na we have a problem. Lord, help me. Master ko ngayon ang aking appetite. Hindi ko makontrol yung tiyan ko. Gusto kong kumain, kain ka agad. Lord, help me. Ganun ka. Wag mong sabihin na wala akong nahiya kang tanggapin, wala akong problema. Hindi, ako pa rin ang master self ko, pero kahit hindi na. Ganun. So kung you are not the master of your passion, you will have no peace. Wala kang peace. Anong epekto niya? Magiging jealous ka. Magiging envious, ambitious, difficult to live with. Ang hirap mong pakisamahan, difficult to live with. Dami mong hang-ups. Kasi kung ano yung emosyon mo, ganun ka agad. No? Ano nga ulit yung envy. Parati kong alam na yan, tapos nakakalimutan ko agad. Sa Bisaya, di ba, Sis May, nasina. Sa Tagalog is, lalabas niyo yung mamaya. Inggit, yeah. Thank you, Sis Larn. Inggit, yun.
Iinggit ka. Ang inggit, iba yung ano ha, iba yung, ay may kotse si ano, sana may kotse din ako. Hindi yan inggit. Yung na you are, sana, nagsasana ka, hindi yan inggit. Ang inggit is, nalulungkot ka at naiinis ka dahil bakit siya may kotse. Nalulungkot ka, bakit siya na-promote, yan ang inggit. Pero yung gusto mong, sana magkaroon ka rin ng ganong trabaho, sana magkaroon ka rin ng ganong, hindi yan inggit. Ambition yan. So, okay lang. So, mangyayari, pag kontrolado ka ng passion mo, mangyayari is, hindi mo nagagawa kung ano mong dapat gawin, at ginagawa mo ang dapat hindi mo ginagawa. So, dapat hindi mo ginagawa parati nagre-reels ka. Diba? So, yun. Isasama ng loob mo ang achievements, tama. Yeah. So, kung ano yung mga dapat mong gawin, hindi mo nagagawa. Pero yung mga hindi mo dapat ginagawa mo. So, yun ang epekto ngayon ng hindi mo kontrolado ang iyong passions. At mas interesado ka sa mga bagay na ginagawa ng ibang tao kumpara sa mga bagay na dapat mong gawin. Okay. Sa mga taong hindi niya na learn ang pag-mortify sa kanyang self, to deny himself. Okay? Madaling magalit, madali siyang ma-discourage kung may mag-oppose sa kanyang opinion at saka pag may mga humahadlang sa kanyang ambisyon. No? Grabe siya magalit at ma-depress. At nakikita niya ang obligasyon ng iba, pero ang obligasyon niya hindi niya nakikita. Ini-excuse niya ang kanyang mga pagkakamali, pero sa iba, masyado siyang stricto sa pagkakamali ng iba. Okay? Now, again, wala tayong rason na makasabi na hindi ko kayang kontrolin ang aking passion. Bakit? Nung si Kristo ay pinako sa krus, He merited. No? Binigay niya na sa atin ang grasya na kailangan natin para daig natin ang ating sarili. So, dapat willing tayo to practice self-control even when there is no question of sin. Kahit sa mga bagay na hindi kasalanan, mainam pa rin na we practice self-control. Okay? Kasi akala natin, kasalanan ba yan? Hindi. Hindi naman kasalanan. So, sige, gawin mo. No. Hindi ibig sabihin na hindi kasalanan, magpapaano ka na lang. No? So, kahit sa hindi kasalanan, pwede mong sadyain na tanggihan ang sarili mo para ma-practice mo ang sarili mo na magtanggi sa kasalanan. Kasi, hindi pa nga kasalanan. Kaya mo nang tanggihan. Ano pa kaya ang kasalanan? No? Pag nasanay ka nang tumatanggi sa mga bagay. So, dapat handa tayo mag-suffer. No? Yung iba, gusto ko mag-fasting, Brad. Pero, ayoko yung magutom. Kaya nga, kaya nga ang fasting, magugutom ka talaga. Pero ayoko yung feeling na nagugutom ako, kumukulo yung sikmura ko, yung parang nanglalambot ako. Huwag naman yung sobra-sobra, pero of course, fasting, makakadama ka talaga ng gutom. So, as we go through life, meron talagang tendency na ma-attach tayo sa mga bagay, sa mga tao ma-attach. At pag sila'y lumayo, umalis, namatay, o nawala, madidepress tayo. Diba? Madidepress lang tayo kung hindi healthy yung ating treatment sa mga pag nasobrahan ang attachment natin. So, makokontrol natin yan through prayer, mortification, sacraments. Ma-purify natin ang ating pakikitungo sa mga nilikhang mga bagay na ito through prayer, mortification, and sacraments. So,
Kaya nga sabi sa Beatitudes, Blessed are the poor in spirit. Ibig sabihin ng poor in spirit, kahit mayaman ka, pwede ka pa rin maging poor in spirit kung ang yaman mo ay hindi naka-attach ang puso mo doon. Ibig sabihin, kahit nawala yan, hindi ka maglulupasay. Hindi ka parang mawala ng iba. Nawala yung asawa nila, nawala yung anak nila, nawala kung ano. Parang wala nang kahulugan ng kanilang buhay. Natural na malungkot, pero mali yan. Na kahit anong bagay na nilikha dito, sabihin mo wala nang silbi ang buhay ko. Kasi insulto sa Diyos yan. Dahil dapat ang Diyos ang number one. Pwede lang natin sabihin na wala nang silbi o wala nang saysay ang buhay ko kung ang Diyos ay mawalay sa iyo. Walang nilikha ang dapat mong pagluksaan na ganun. Okay? You will never again be troubled at the possibility of losing something. Kahit friend man yan or cherished possession. Love God and His will more than anything else. Yun lang talaga. No? Refuse to be a slave. So, ngayon, disturbed ka kung hindi na nangyari yung gusto mo, ganito. No? So, ibig sabihin yan, mas pinipili natin ang reflection of God than God Himself. No? If you want true joy, be attached to Jesus above every person. Ito, magandang slide to mga kapatid. Pwede nyo itong i-screenshot. The happiness of man, ang totoong kaligayahan ng tao, ay hindi sa pagmamay-ari ng mga bagay-bagay or yaman or many things. It's not. But sa paggamit kung anong meron tayo na meron tayong contentment using what we have wisely. Sa tamang paggamit ng ating mga... Di ba maraming mayayaman, di naman nila nagagamit yung mga bagay nila. Pero sa atin kahit konti, pero nagagamit natin na maximize natin at ginamit natin ito na hindi makasalanan, sinlessly. So, for the intention of pleasing God. Gusto natin maparangalan, honor, praise, kung ano-ano na lang, ginagawa natin. Nagpupuya tayo para sa karangalan. Wala na tayo, naglilipasan na tayo ng gutom, nagkakasakit na tayo, nagkakahiwalay-hiwalay ng mga relasyon dahil sa mga karangalan na gusto natin, kasikatan. Pero lahat ng ito lilipas, mawawala. Bakit ba tayo masyadong interesado sa mga bagay na sigurado namang mawawala? Di ba? Sabi dito. Sa totoo lang daw, ang totoong pangangailangan natin, konti lang talaga. Kaya every morning I thank God, Lord, thank you for the blessings. Food, water, air, shelter, electricity. Actually, konti lang talaga ang ano natin, di ba? Real needs natin. Karamihan yan, mga wants na. And the more we come to know God, pag nakilala talaga natin si God, magiging maintindihan natin, parang ayaw na natin ng mga bagay na dati kinakasisihan natin. Di ba? Maraming nagko-comment. Dati, gustong-gusto ko manood ng Netflix. Nung ako ay lumapit na kay Lord, parati na ako nagro-rosary, nagpo-pray, ayaw ko na manood ng mga makamundong movie. Example yan, di ba? Kung the more ka nag-close kay God, dahan-dahan rin, nawawala rin ang gana mo sa mga makamundong bagay. So, kahit anong mga bagay na napakaganda, tao man yan, o lugar, na sige mo, ang ganda-ganda. Actually, reflection lang yan ni God. So, katiting lang na reflection ni God yan. So, magiging kontento ka ba sa reflection lang o gusto mo yung totoo na ubod ng ganda na walang katapusan, na hindi mawawala? So, doon ka sa walang katapusan.
So, huwag ka maghuhumaling sa mga bagay na lilipas din. So, bakit ba tayo nalulungkot? Ang parating rason kung bakit ang tao ay nalulungkot dahil hindi natin nakakamtan ang bagay na gusto natin. Okay? Yan ang parating rason. Nalulungkot tayo kasi namatay ang isang tao na mahal natin. Hindi tayo natanggap sa trabaho na gusto natin. Hindi tayo sinagot ng minamahal natin. Doon, mga bagay na gustong-gusto natin, hindi natin nakakamtan. Yun ang number one na rason bakit na tayo nalulungkot. Most sadness is born out of worldly attachment. Yun ang katotohanan. Yeah? Now, kung si Kristo ang pinakagusto mo sa lahat, walang makakaapekto sa iyo kung mawala man ang lahat, di ba? Kung mawala man ang iba dyan, tao, bagay, kung sa totoong si Kristo, hindi ka maapektuhan. Of course, malulungkot konti, pero hindi maglulupasay, di ba? The more you realize kung sino si God for you, no? The more you will want Him above every creation. So ano lang daw sa totoo lang, ang totoong follower ni Christ, ang totoong follower ni Jesus, ang makakapalungkot lang sa kanya ay pag siya ay nakagawa ng kasalanan. Kasi ang kasalanan ang makakapaghiwalay sa kanya, lalo na mortal sin, ang makakahiwalay sa kanya sa kay Kristo. At ang venial sin, hindi makakahiwalay sa kanya, pero nakakasugat, no? Nasasaktan niya si Kristo. Okay? Yun lang ang totoong makakapagpalungkot sa totoong follower ni Christ. So, ang sadness ng worldly man, makabundong tao, is self-love. Dahil sa kanyang self-love. Dahil hindi niya nakukuha kung anong gusto niya. Kaya nagiging jealous siya, masyado siyang jealous sa kanyang possession, at naiinggit siya sa mga bagay na wala sa kanya. Eto, magandang slide din ito mga kapatid. Screenshot this. Huwag kayong masyadong maapektuhan kung may naririnig kayong mga salita na mga laban sa inyo. Okay? Huwag kayong masyadong maapektuhan kung may mga nagsasabi na mga hindi maganda sa inyo. Bakit? Kasi hindi yan first time mangyayari at hindi yan ang last time na mangyayari. Parati mangyayari yan. At sa totoo lang, mas maraming sinasabi sa likod mo kumpara sa harap mo. Okay? Tanggapin mo, yan ang realidad. Realidad yan. Huwag kang magalit sa kanila, huwag kang makimkim ng galit sa kanila. Mas maraming sinasabi sa iyong likuran kumpara sa iyong harap. Huwag kang mawala ng tulog sa mga opinyon ng tao sa iyo. Normal yan. Di ba? May mga opinyon tayo sa ibang tao. Siyempre, sila rin may opinyon din sa iyo. Di mo makokontrol yan. Okay? Huwag kang maapektuhan. Ang kaninong opinyon mo ang bibigyan ng importansya? Ang opinyon ni Jesus sa iyo. Nako, kung ang opinion niya sa iyo hindi maganda, nako, matakot ka na. Kasi hindi naman makakaapekto sa iyong kaligtasan ang opinion ng ibang tao. Okay? So, kung sa tingin mo, ikaw ay nasisihan si Lord sa iyo, yan ang pinakamalaking rason para ikaw ay maging masaya. Pero kahit nagsasaya ka, lahat ng tao approve sa iyo, mahal na mahal ka ng mga tao, pero alam mo, hindi nasisiyahan si Lord sa iyo, wala kang rason para magsaya. Okay? Huwag kang masyadong maging over-anxious. Si Lord, hindi siya nag-expect too much from us. Ang gusto niya lang sa atin, we do our best. Hindi siya nag-expect ng impossible sa atin. Lahat ng tao may iba't ibang kakayahan. Alam niya hanggang saan ang kakayahan mo, at hindi siya nag-expect too much from us. Ang gusto lang ni Lord, you try your best according to your ability. So,
in relation sa ating pag-control. So, sa control ng ating passion. Nag-fail ka, bangon ulit. Huwag kang um, huwag kang sabihin, gusto ko maging perfect kaagad, maging saint kaagad. Alam mo, anong nagtutulak sa iyo na gusto mong kaagad-agad maging mabait, banal? Pride. Okay? Pride makes you desire perfection as quickly as possible. It is a slow process. Huh? God does not expect impossible from us. Okay? As long as you try your best. Okay? Pag na fail, bangon ulit. Ask for guidance from the church. Bangon ulit. So, kung parati ang tinitingnan mo ang lahat ng mga bagay, ito ay galing sa kamay ni Lord. Will ni God. So, it doesn't matter kung saang lugar ka titira. Hindi, it doesn't matter kung sino ang kasama mo sa trabaho. Hindi, doesn't matter kasi alam mo, ito lahat tinadhana ni Lord. Tinadhana ni Lord sa akin ito. Okay? Nakikita mo ang kamay ni Lord in everything. We need only to do our best. Like, example, nagkaroon ka ng cancer. Okay? Nagkaroon ka ng cancer. Do your best. Take care of your health. No? Wala ka pang cancer. Nag-iingat ka ng iyong kinakain. Pero nagka-cancer ka pa rin. Don't blame God. Tingnan mo yan na baka ito ay tinadhana ni Lord for my salvation. You do your best. Yung mga bagay na hindi mo kontrolado, no? Like for example, nag-iingat ka. Nag-iingat ka sa iyong bahay. Pero niransa ka pa rin, nilooban ka. So, importante nag-ingat ka. 'Di ba? So, mga bagay na hindi mo kontrolado, it is the will of God. Okay? So, pag ganun ang mindset mo, you will be at peace. No? Again, ang ating final goal is eternal glory. Heaven. So, kahit anong mangyari sa buhay natin, sunog, cancer, failure, lahat yan, kahit ano pang sakit mo, lilipas lahat yan. Ang pinaka-importante, langit ka. Yun lang. Yun ang pinaka-importante. Langit ka. Hindi ka man nakapagtapos ng college. Wala kang pangalan na naitayo. Hindi ka man sikat, hindi ka man kilala, wala ka man kotse, wala kang achievement. Para ano? Ang importante, langit ka. Yun ang final goal. It doesn't matter sa langit. Ito may PhD to. Ito, nanalo to sa Ironman, sa triathlon. Ito, sikat ito. Ito, pogi ito. Ito, naka-concert to. Importante, langit ka. Lahat yan, wala. Kakalimutan lahat yan. Okay? So, bakit ba tayo magpapadala sa mga ibang mga direksyon na ang buhay natin na tinatamasa ngayon ay patungo sa the greatest success of all. Ang iba, ang dream nila ay makapasok sa American Idol. Pinaka-dream nila. Tapos, pwede na akong mamatay pag nakapasok sa American Idol. Ang iba naman, pwede na akong mamatay basta masagot lang ako ng girlfriend ko. O yung iba, pag nakapunta ako sa Rome or sa Paris, mga ganun. Or naka-concert ako or naka-doctorate ako, fulfilled na ako. No. Ang pinaka-greatest success of all is entering heaven. Yun. Yun ang pinaka. So let us pray. Huh? Let us follow this prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. You can open your mic. My Jesus,
You conquered the world Jesus, you of conquered the passion world and of passion selfishness and by your life selfishness of by your mortification, life of mortification, prayer, prayer, work, work, and and loyalty loyalty to the Father's will. to the Father's will. You merited for You me all pray the for necessary me all the graces necessary to graces overcome to self in my overcome daily self in my activities. daily activities. I wish I to wish begin to a begin mortified a life. multifaceted life. I want to I want practice to self-control practice as self-control often as as I often can, as I can, even when there is no even when question there of is no sin. question of sin. By my By my mortification, mortification, I hope I to hope to obtain obtain greater greater graces graces to fight to fight future future temptations. temptations. I am ready to suffer Lord, I'm for you ready, now. I'm ready to care for I you will be now. I prepared will to be fight for prepared you to fight then. for you then. I I hope in hope you for the in you strength to begin. that You we can deserve this of me. return this. Let me forget self Let me forget and self think and think only of only of your all your all perfect goodness. perfect goodness. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you. So, sinong mga andito ngayon? Ulitin ko ulit. Sis Laarn, hello. I don't. Sis Del, Sis May, Brother Naven, Brother Ramel. Yes, good evening. Sis Brother Drew, Sis Jovic, Brother Roland, Sis Cheryl, and Brother Vincent. Good Hello, evening. dog. Thank you sa pagtiyaga dito sa sa Zoom. God bless you all. Okay. So, Thank you, bye-bye. dog. See you God next bless time. you, dog. God Bye. bless. Bye-bye. God bless. Next week Thank you. again. Next week Bye-bye. I'm again. playing dog. Good evening. Good evening, dog. Good evening.